may namumuong sistema sa silangan ng Mindanao. Ito na kaya ang susunod na bagyo? Pag-asa naglabas ng bagong tropical cyclone threat potential sa bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, February 20, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon batay sa pinakahuling tropical cyclone threat potential report na inilabas ng Pag-asa. Narito ang pinakahuling pagsusuri sa posibilidad na bagyo na namumuo dito malapit sa ating bansa. Ayon sa Week 1 forecast mula February 18 hanggang February 24, sa unang linggo ng forecast walang namataang tropical cyclone threat potential o tropical cyclone-like vortex o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Gayunpaman, ipinapakita ng weather models na maaring may mabuo na sirkulasyon sa east of Mindanao. Ngunit mahalagang linawin, mababa ang posibilidad na maging ganap itong bagyo. Ibig sabihin mga kababayan, maaring may cloud cluster o mahinang low pressure sa silangan ng Mindanao pero hindi pa ito organisado para maging isang bagyo. Mas magiging concern dito ay ang pag-uulan at hindi ang lakas ng hangin. Ayon naman sa Week 2 forecast mula February 25 hanggang March 3, 2026, sa ikalawang linggo naman, may slim chance pa rin na may mabuo na tropical cyclone-like vortex o TCLV sa monitoring domain natin. Ngunit nananatiling low ang posibilidad ng tropical cyclone development. Kaya sa kabuuang assessment, less likely ang banta ng bagyo sa mga susunod na 2 linggo. Magandang balita ito lalo na sa mga kababayan natin sa mga lugar na patuloy pang bumabawi mula sa mga nagdaang pag-uulan. Pero tandaan, kahit walang bagyo, posible pa rin ang malalakas na pag-ulan dahil sa ibang weather system naman na nakakaapekto sa ating bansa. Mga kababayan, ang ganitong sitwasyon ay karaniwan na sa buwan ng Pebrero. Dominante ang hanging amihan at may high pressure sa hilaga. At mas pabor ang kondisyon ng ulan kaysa bagyo. Kapag ang isang sirkulasyon ay embedded lamang ng isang Intertropical Convergence Zone o easterlies, madalas itong nagiging rainmaker lamang pero hindi lumalakas bilang isang bagyo. Kung inyong matatandaan, maraming pagkakataon sa buwan ng Pebrero ay may mga low pressure na hindi lumalakas, ngunit nagdudulot ng malawakang pag-ulan sa lugar ng Mindanao at Eastern Visayas. Ang focus ay ang flash flood at landslide at hindi ang wind damage. Kaya patuloy tayong nagpapaalala para sa ating safety reminders, bantayan ang localized thunderstorm sa inyong lugar. Mag-ingat sa landslide-prone areas at huwag maging kampante kahit walang bagyo na nababalita ngayon. Para sa mga mangingisda, bantayan pa rin ang alon lalo na sa silangang baybayin ng ating bansa. Magandang balita ito sa ating mga kababayan, walang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR na namataan. At posibleng may mabuo na mahinang sirkulasyon sa bandang east of Mindanao. Mababa ang tsansa na maging isang bagyo ito at mas malaking concern pa rin ay ang tuloy-tuloy na pag-uulan kaysa mga hangin na dulot ng bagyo. Patuloy ang monitor ng weather agencies para sa mga susunod na kaganapan dito sa ating karagatan. At dumako na tayo sa ating kasalukuyang lagay ng panahon dito sa ating bansa. Sa kasalukuyan, ang shoreline ang nakakaapekto pa rin sa silangang bahagi ng Mindanao habang ang hanging amihan o northeast monsoon ang nakakaapekto dito sa lugar ng Luzon at Visayas. Mga kababayan, ang kombinasyon ng shoreline at hanging amihan ay nagdudulot ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At para sa ating forecast weather conditions, shoreline affected area sa lugar ng Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Soc-Sargent, Eastern Visayas, Cebu at Bohol. Ang panahon ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm at possible flash flood at landslide dahil sa katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan na mararanasan sa mga lugar na iyan. Ito ang mga lugar na dapat mag-ingat lalo na sa mga mabababang lugar at landslide-prone communities. Hanging amihan naman para sa mga affected areas sa lugar ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Aurora at Quezon. Maulap na may mahinang pag-ulan at walang inasang malaking epekto sa lugar na yan.
Sa easterlies affected areas sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated thunderstorm at posibleng flash flood sa matitinding thunderstorm sa ilang mga lugar. Sa Metro Manila at rest of Luzon kasama ang Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated light rains at minimal lamang ang epekto sa mga lugar na yan. At para sa ating hangin at karagatan sa lugar ng Luzon at silangang bahagi ng ating bansa, ang hangin ay moderate to strong wind mula northeast at ang alon ay moderate to rough mula 1.5 hanggang 3.4 metro ang taas. Paalala sa ating maliliit na sasakyang pandagat, mag-ingat sa paglalayag. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, ang hangin ay light to moderate winds mula northeast hanggang east at ang may alon na slight to moderate seas mula 0.6 hanggang 2.5 metro ang taas. Para sa ating temperatura, minimum temperature 22.5 degrees Celsius at ang maximum temperature naman ay 31.6 degrees Celsius. Ibig sabihin mga kababayan, mainit sa tanghali ngunit may halumigbig pa rin sa bandang umaga at sa gabi. At para sa ating astronomical info sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 6:18 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6:02 ng hapon. Mga kababayan, ang shoreline ay karaniwang boundary kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan at mainit na easterlies. Kapag nangyari ito, tumitindi ang pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa. Sa mga nakarang taon, ang shoreline ay nagiging sanhi ng biglaang pagbaha sa Eastern Visayas at landslide naman sa lugar ng Mindanao. Malawak ang pag-ulan kahit walang bagyo ay posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya patuloy tayong nagpapaalala para sa ating safety reminders, mag-monitor lagi sa inyong local flood advisories, iwasan ang pagtawid sa mga rumaragasang tubig at maghanda sa landslide-prone areas. Magdala ng payong at emergency kit upang manatiling handa sa anumang oras. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mga kababayan, sa gitna ng bagyo, ulan at pagsubok, ang Diyos ang ating kanlungan. Tulad ng paghahanda natin sa sakuna, mas mahalagang ihanda ang puso sa pagtitiwala sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Kung nakatulong ito sa inyo, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong patuloy na suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.